lang naman natin, I mean, meron po tayo mga government hospitals pero laging puno. Isabi nyo, puno. Meron po tayo mga free wards sa mga private hospitals, puno din po. So, napipilitan na kumuha nilang dahil emergency, mag-private. Ang tanong ko po, may hawak po ako na PhilHealth card ngayon. Pagka ilangan ko na ilabas yung anak ko, ang bill po ng anak ko, sabihin natin, is around 100,000. Ilan po ang sasagutin ng PhilHealth? Straight up, magkano po ang sasagutin ng PhilHealth sa 100,000 po na bill ng anak ko? Base po dun sa pinakita ko kanina po, ang support value nga po ng PhilHealth ay umaabot na ng sa DOH almost 50%, sa mga LGU hospitals mga 80%. So sa 100,000, kung sa private po, yun nga, mababa, mga 40%. So almost mga 40,000. At ayon sa batas po, nakabundle po yung professional fee doon sa case rates na amin pong binabayad. At yun po ay nagre-range ng 30 to 40%. Ang problema po namin nga is yung definition po ng what constitute, ano po yung fee schedule ng ating mga doktor at ano po yung nagko-constitute ng exorbitant fee. Lumapit na po kami sa Philippine Regulations ng PRC po kasi sila po naglilisensya sa doktor at sa PMA, at ngayon po may pag-aaral kaming ginagawa po sa professional fees para po ma-set din namin yung fixed schedule. Right. Quick interjection, Madam Chair, with the Yes. indulgence of Senator Erwin. Salamat, Madam Chair. Gusto ko lang sabihin, salamat kay Senator Erwin for mentioning the East Avenue Medical Center. Nakapag-hospital visit po ako doon kahapon, and I think they are like almost all, if not all of our public hospitals. Talagang batid po nila yung problema nila in terms of overcrowding, but they have plans, and excited ako sa support ang maibibigay ng Finance Committee natin and Subcommittee on Health in the coming years para ma-realize ng mga public hospitals, including East Ave, yung mga plano po nila. Salamat, Senator Erwin at Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I just have two more questions na lang po, if you would allow me. Pero nais ko lang pasalamatan nga Secretary. Time's up na, but I will allow. Thank you. Thank you po. Quickly na lang po. But I would like to thank Secretary Bosa po dun sa mga actions po ninyo. Alam ko pong hinahanapan po ninyo solusyon to accommodate more indigent patients po natin sa mga government hospitals natin. Ang tanong ko na lamang po ngayon kay Dr. Mercado, Sir, lagi pong issue, kaya may mga private hospitals na ayaw tumanggap ng PhilHealth, bagamat nasa batas po yan, kasi po may mga utang pa. Magkano po ang utang ng PhilHealth sa mga private hospitals po na inyong naabutan at babayaran pa po at this point? Madam Chair, nung ako nga po ay naluklok, meron po tinatawag na denied claims dahil lang po nag-lapse ng 60-day period. So yun po ay nakakahalaga ng almost 10 billion. At yun po ay sa tulong nga po ng ating board ay pinayagang bayaran po. At yun po ang aming binabayaran na back payment dun po sa mga denied claims. Sa kasalukuyan po ay mga 40% na po, at kami nga po yung naghahabol hanggang December na ma-cover po yun. Almost 10 billion po yun na utang po na datihan na babayaran po namin. So less than 40% po. So ibig sabihin meron po kayong 6 billion na remaining. Yes po, and proactively nga po ay medyo ginawan po namin ng measures na mas mapadali yung application po ng mga hospitals. Binibigay na po namin yung serial number base po dun sa aming record. At kung meron na po kaming medical record o yung scan ng documents, di na po namin hinihingi muli dun sa ating mga hospital. So, hinahabol po namin mabayaran before end of year po. Alright, last question po. Napansin ko po, bumaba po yata ang mula po sa inyong request sa proposal to DBM for 2026 budget. Bumaba po ito 53 million, if I'm not mistaken, a billion. 261 if tama po ito sa hawak ko po ngayon sa NEP na parang inapprove po na DBM sa NEP 53 million. Malaki po ibinaba. Ito pong pagbawas po, ano po maapektuhan ng programa po ng PhilHealth dito? Ito po ako kinakabahan baka mahirapan po kayo na sagutin or bayaran yung mga programa ninyo. Ano maapektuhan dito? Dahil malaki po in-slash Madam Chair, ang malaki pong portion ay yung ramp up o yung pagdami po ng ating yakap at saka yung gamot
So kung yun po ay hindi mabibigay sa amin, medyo baka po hindi namin ma-roll out ng kasing bilis na nationwide dahil hindi po sustainable kung wala po yung dagdag. Or kukuha po kami doon na po sa aming reserve fund. So yun po yung pagkukunan namin kung hindi po kami mabigyan ng karagdagan po. May pahabol lang po. Sabi po ng PAGCOR, nung nag-hearing po ang Committee on Games and Amusement, tumutulong na po sila, yung income po nila ay kayo po ang beneficiary sa PhilHealth. Is this correct? Madam Chair, tama po yun. Nasa batas din po yun ng Universal Care Act. Na yung meron lang po kasing provision subject to accounting, budget, and other rules. Kaya nahalo po yun sa National Treasury at kami po ay hihingi, hindi po automatic na naibibigay sa amin. Meron na po kaming mga hinihingi, tuloy-tuloy po namin hinihingi yun. Ang dapat po nga 106 billion na po ang naipon na dapat bigay po ng PAGCOR at PCSO. Pero ang may saro lang po namin ay 42 billion. At kahit po yung may saro namin, hindi pa po rin nabibigay po sa AMRAS. Ba kayo kung bakit? Have you asked Dr. Mercado or Secretary Herbosa? Bakit hindi pa po naibibigay? Subject to availability. Well, isa sa discussions namin in the board, at hindi ako lang, no, kasi ang board yung highest body, kailangan i-increase yung mga benefit packages kasi matatago din lang sa bangko. Parang mababangko lang pag kinuha. So, these funds, yung PAGCOR, PCSO, are for improving primary care benefit packages. Yung ating binibigay na premium is for hospital-based. So, itong mga yakap at saka mga gamot package, dito kukunin yung funds. So, until ma-deploy talaga to na scaled up, parang mababangko lang yung pera. So yun yung stand, parang wag natin masyadong habulin kung hindi nyo nagagastos. Kasi it's just like any fund given to us. If it's not utilized, baka kunin lang uli. Madam Chair, I don't have any more questions. Maraming salamat po, Secretary Herbosa. Maraming salamat, Dr. Mercado. Thank you. Dali, sorry. Thank you for that question. May follow-up ako dyan eh. Secretary, what were you saying? So you're saying that the process is you have to request for it. Yes, it goes to Treasury. I know it goes to Treasury. Why do you have to request for it? By law. That funding belongs to the health sector. Why do you have to request for it? And even if you assuming you have to request for it, did you request for it? Oh yeah, we're requesting for it now because we have the gamot and the yakap. Bakit now lang, Secretary? Tagal na ng batas yan. Kasi nung dumating nga ako with the previous PCO, parang wala pang 2 million yung na-enroll sa primary care benefit. Sabi ko, ba't mo hihingin yung pera kung wala ka namang na-enroll? Kanino mo bibigay yan? Ang dami naman natin paggagamitin ng primary care. Kahit naman yung mga primary care benefit package. So it's not primary care na we can build structures out of it. It's really primary had to roll out that benefit package. Correct. Yeah, but before ka pa naging secretary, may mga pilot studies na yan na nire-report sa akin. Senator Bongo, you remember? May pilot studies na sila dyan sa benefit package. I cannot hold you responsible for the actions of your predecessor. Pero isang katutak, ilang taon na studies yan na ginagawa in partial rollout to determine. So in any case, sige, here we are today. So for the record, si 21 million yan, di ba? President Mercado lang 42? nag-increase 42 billion na. Bakit yung nasa 21B for 2 years. Okay, 21B the previous 21 year and then another billion. 21, 42B. Pero at that time nga, 2 billion lang ang na-enroll dun sa konsulta. 2 million lang. We have 100 million sa Filipinos. Sa present So, lang. So nung pumasok siya, na-increase niya to 30 million. Yung 50 nga. Ngayon 50 na pala yung latest niya. So he's really rolling it out na. So I think it's time to ask for it na. I think, Madam Chair, just one quick manifestation. We really have to ask the DBM or the National Treasury what's happening here. Kasi, bakit hindi release? Sabi nyo nga, nasa batas po yan. And then sabi nga ng PAGCOR, kaya nga pinapayagan po itong mga online gambling na ito dahil nagko-contribute. Kaya nga po pinag-iisipan dahil yan sinasabi ngayon ng Executive Department. Kaya na kailangan strict regulation lang ang online gambling kasi nakakatulong sila sa PhilHealth. Pinag-aaralan ho ng committee namin. Pero kung gano'n naman hindi ho nabibigay, ano pa ang silbi? Ano ang saysay
na we allow this online gambling to continue. Di po ba, Madam Chair? I agree with His Honor. So for the record, since 2019 up to June 2025, PAGCOR and PCO owe a total of 106.95 billion. That is PAGCOR 98.13 billion and PCSO 8.82 billion. Alam ko naman na hindi kayo secretary noon. Pero I have to put that on record because lawmakers do their job by providing for these mechanisms where there will be budget for healthcare. So it is on the implementing agencies to execute these programs that we made into a law and have already provided funding for. So again, you can only speak for yourself now. So use the funding kasi when we talk about biliary atresia, nung panahon ng daddy ko and my dad passed away not from liver cancer, so biliary atresia is also a liver disease. Ano nga ba yun? 2 million? 2 million ba yung cost nun? I don't even remember because it was 20 years ago. Magkano na ngayon? 3 million. You know offhand? 3 million. O 3 million. Hindi namin ginawa. Here in Walang the professional Philippines, yeah, 3 million. And that's precisely why you were saying that on a case-to-case basis, you determine where the need is where the need is biggest, no? So there may be health conditions like that, and then you have of course the top 10, di ba? So yan syempre ang kailangan ma-prioritize. In any case, yung 21 billion na yan, sapat na yan to roll out a very decent health benefit package, correct? I mean, I said roll out. I'm not saying makukover niya lahat, pero to at least roll out a decent package. So my contribution to this discussion is this, no? This benefit package, the YAKAP, is a shared risk model, di ba? So ang ibig sabihin nun, mag-e-enroll para maintindihan ng karamihan, parang insurance yan. Maraming mag-e-enroll, hindi naman lahat magkakasakit. So doon ginagamit yung pondo para doon sa nagkasakit. So yung hindi nagkasakit, hindi naman nila sasabihin na, ay sayang, nagbayad ako. Hindi, pasalamat na lang sila sa Diyos, hindi sila nagkasakit, di ba? But that is the principle of shared risk dito sa healthcare system. So ganito din ang yakap, tama? Okay. So pagpunta sa provider ng isang may sakit, ang budget niya is 1,700, tama? 1,700 ang babayaran niya. Di ba? Yun yung parang registration fee Health. ng PhilHealth. ng Yeah, PhilHealth. sorry, to be clear. PhilHealth will pay 1,700 para dun sa isang taong yon, di ba? Pero dapat yung makuha niyang benefit is not limited to 1,700, tama? Kasi may mga ganun na lumalabas dati na dinidivide yung 1,700, paano magkakasya? Hindi. More than 1,700 kasi kumbaga sa insurance, yan lang naman yung premium mo. Tapos yung benefit mo, marami, di ba? Okay. So kailangan mag-register din yung buong pamilya niya, tama? Okay, and yan ang isa sa mga challenge nyo na hindi lang dapat yung may sakit ang magre-register, right? So may I suggest, when you pay the healthcare provider, dahil sila nga ang babayaran ng 1,700 per patient, find a way to incentivize na yung buong pamilya na ang mag-register. Kasi babayaran naman ng pamilya yon. So for example, the family is a family of 5, di ba? A mother, a father, 3 kids. Sabi ko nga, you can also redefine the definition of family by including the grandparents kasi sila naman ang magkakasakit, si grandparents. Pag tinigil mo sa grandparents, dalawa lang yun, yung mga bata dyan ang kadalasan malakas or yung mga young parents. So I leave it up to you, di ako nakikialam. I'm just saying, define the meaning of a family, or if you want to make it community, better yet. Kailang hirap maghatak ng buong community unless may mga mobile, parang yung mga vaccination teams yung napapasok dyan. The point is, you have to find a way to register the whole family. That way, pati yung mga sakit ng mga bata, yung mga healthy interventions sa mga bata, magagawa niya. At doon mo rin itatie up yung mga very basic natin na kailangan nagpapabakuna yung bata. Ang hirap naman na i-cover mo si lola, si parents, tapos wala silang pakialam dun sa pagbabakuna ng bata, di ba? I-tie up nyo lahat yon.
just like the education campaign you're going to do, as Senator Bongo is very passionate about, na alam nila yung benefits nila, alam dapat nila yung obligasyon nila, na dapat nagpapa-prenatal si nanay. Pagkapanganak niyan, yung kanyang